Tapat at maayos na mga tauhan. Naniniwala ba kayo na kapag sinabi ko na karamihan ng mga tauhan ay may katangian na ganito? Nasa sa atin na lang ng mga employer kung paano natin palalabasin sa kanila ito. Let me tell you kung paano ko ito nasabi. Siyempre, sarili ko ulit ang example natin para man hindi nyo sabihin na puro salita lang ako, di ba? Pero ito, meron akong 6 na mga bagay na laging sinasaisip para maging maayos ang aming samahan. Una, maging mabait kasi libre yan. No cost at all maging mabait. Si John Paul, mahigit 2 taon na sa akin. As in, simula nitong Toda Farm, na dito na yan. At maraming nagsasabi sa akin na sana mayroon din silang John Paul na katulong sa kanilang farm o kanilang mga negosyo. Pero let me tell you na ang pagiging maayos niya bilang kasama at bilang katulong ko ay pinagtulungan namin. Ako ang nagturo sa kanya ng mga tamang proseso dito sa aming gawain dito sa farm. Pero syempre nasa sa kanya kung paano niya tatanggapin ito at ipoproseso further. Syempre hindi ako yung pinakaunang boss ni John Paul. Nakailang ano ka na ba? Nakailang amo ka na sa at gaano katagal ka na nangangamuhan? 10 years na rin. Doon sa 10 taon, meron akong napasukang 6 na tao na iba't ibang mga trabaho yon. Siyempre. Tsaka bukod yun sa'yo. Yan. Pangalawa, ituring sila na kaibigan pero syempre huwag hayaan na mawala ang respeto nila sa'yo. Ang trabaho ay trabaho. Ano ba yung madalas na dahilan kung bakit ka umaalis doon sa naging amo mo dati? Syempre, bukod doon yung may mga natapos na trabaho. Ang sa akin lang, yung usapan na yung dapat na natutupad ay naiba pagtagal. Kaya siyempre, wala magawa kaya umalis ako. Ayun, saka kay John Paul na mismo nang galing, isa sa deal breaker sa kanya, yung mga usapan na hindi natutupad. Yan, isa lang yun. Okay na yung isa muna. Baka may masabi pa siyang kung ano. Okay. Pangatlo, turuan sila ng maayos. Huwag mong asahan na may output na maganda kung hindi mo sila naturuan ng maayos. Example, hinire mo ang isang tauhan dahil may experience siyang mag-alaga ng manok. Aasa ka sa kanya kung paano mag-alaga ng manok. Siyempre, gagawin niya kung paano niya alam mag-alaga ng manok. Huwag mong asahan na gagawin niya yung expectation mo kung wala ka naman tinuturo sa kanya. Okay, at siyempre, ganun din si J-Man. Nung kinuha ko siya, medyo marami na talagang gawain dito na sabay-sabay. Pero bago ko siya kinuha, nakailang trabaho na rin siya sa loob na ilang taon. Halika, J-Man. Nakailang trabaho ka at ilang taon ka na nagtatrabaho? 5 taon na rin. Nakailang amo ka na? Palagay na nating 11. 11? Padusi ako? Oo. Aba, napakatindi mo pala ano. Pang-apat, iba-iba tayo ng level ng kaalaman. Hindi naman sa pandidegrade, it's just a fact. Nabanggit naman sa akin ni John Paul at ni J-Man na nasa elementary level sila nung sila ay mapatigil mag-aral dahil tumulong na sa magulang. Madalas, may mga term ako na ginagamit na hindi pala nila alam or naunawaan. Sinasabi ko palagi sa kanila na kapag hindi nila ako naunawaan, sabihin nila sa akin nang sa ganon, mapalitan ko yung term or mas mapaliwanag ko sa kanila na maayos para kami magkaunawaan. Ang ano madalas nagiging sa'yo, dahilan kung bakit umaayaw ka sa trabaho? Yung sa akin naman, di naman ako maayaw. Siyempre, pag wala doon sa kabila, lalipat ako sa kabila. Yun lang yun. Ibig sabihin, wala ka pa naman nararanasan na hindi kayo nagkasundo? Wala pa naman, mabait pa naman lahat. Ayun, mabuti. Ayos. Kaya pala napakarami mo ng amo nung sa 5 taon ngayon. Pero halos 1 taon na siya sa akin December last year ka nagsimula dito. Yan. Number 5, little mistake, little lapse, let it go. Pero minimake sure ko na ipaunawa sa kanila ang kapalit ng pagkakamali na ito at kung paano ito maiwasan. Pero needless to say, ang nakaraan nilang mga trabaho ay ultimately hindi magsasabi ng performance nila sa trabaho nila ngayon. Unless kaya sila naalis sa dati na ng trabaho ay dahil sa masamang gawain, kagaya ng pananakit ng kapwa, pagnanakaw o masamang bisyo. Deal breaker naman yan para sa akin. Yan. So, sa mga sumusubaybay sa akin, nagkaroon din siyempre ako ng experience na naging okay nung minsan yung nakuha kong tauhan, pero later on, may masama siyang ginawa, kaya no second chances ako sa mga bagay na yon. Yan. Yan yung sinasabi naman natin na kahit gaano kaganda yung pinapakita natin, maayos naman yung pakikisama,
meron pa rin mangyayari na hindi natin inaasahan na nasa sa tao na. Kaya yung sinasabi ko, karamihan sa mga tauhan ay may ganito, hindi lahat. Kaya mag-iingat pa rin tayo. At pang-anim, have a carrot and stick mechanism. Pero ito, medyo advanced na to. Kasi kung hindi nila naunawaan ang purpose nito, baka isipin nila na pinagloloko mo sila at sinasamantala. Kasi dito sa farm, marami akong binibigay na incentives. Maganda ang harvest ng itlog kasi inalaga na maayos. Ibig sabihin, mas malaki incentives. Naka-harvest na maganda ng lettuce, dahil maayos ang alaga, mas malaki ang incentives. Maganda ang mga vlogs natin, mas mataas ang incentives. Pero, pag may nakita ako na hindi nagawa na maaaring maka-apekto sa output ng farm, may demerits. Nagde-deduct ako sa incentives. Sa incentives lang ha, kasi yung kanilang sweldo ay intact yan. Kasi hindi pwedeng ako lang yung mag-suffer ng loss. Dapat maramdaman nila yung loss through demerits. Diba, may checklist kami sa farm dito on how to do chores. Example, chinekan nila na tapos na sila mag-refill ng bulk feeders. And then, pag ikot ko, naubusan ng feeds. Kasi hindi dapat naubusan ng feeds sa bulk feeder. Kasi shoot ka lang dyan eh. Demerit yon. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na done, pero hindi pala. Baka iba na ang meaning nun. Pero lahat ng to, very basic. Kailangan namin ang isa't isa para sa kaayusan ng farm. Pero palagi ko pa rin sinasabi sa kanila, kung makakakita kayo ng mas maayos na trabaho, sige lang. Basta magsasabi. Kasi nagsama-sama tayo ng maayos, maghihiwalay tayo ng maayos. Pero good thing, andito pa rin sila despite ng pagiging mahigpit ko sa kanila somehow. Maybe, just maybe, my way works.